kaya ang problema ng ating mga otoridad, especially ang PNP at Department of Interior and Local Government? Baka nahahaluan na rin ng pamumulitika. Alam niyo kung bakit? Abay, wala na tayong balita doon sa may mga warrant of arrest. Katakot-takot na yung mga reward, 20 million reward kay Charlie Atong, hanggang ngayon walang nangyayari. Yung tungkol doon kay Saldico, na alam nila kung nasa saang bansa, sa Europe, wala pa rin nangyayari. Kay Harry Roque, na sobra ang paninirang ginagawa sa gobyerno ito. Pero nagtatago rin sa Europe. Hindi naman nagtatago, pakalat-kalat doon sa Europe. Wala pa rin nangyayari. Ano ba, Secretary Remulla? Ano bang plano mo sa buhay? Saka parang napansin ko, parang nag-iba na yung focus mo. Ngayon nakafocus ka na doon sa di umano mga politikong involved sa smuggling na sigarilyo. Matagal ng panahon yan. Pasintabi na po, trabaho nyo okay lang. Kaya lang, nalilihis yung paghahanap ng katarungan ng taong bayan sa korupsyon, bilyong pera ang nawala sa kanila. At maraming identify na politiko, kinasuhan na nga at may warrant of arrest at iba pang kaso. Anong nangyari? Yung pamilyang biktima ng nawawalan sa bungero, nakasuhan na yung mga tao. Wala pa rin. Marami na kulong, pero yung sinasabing malaking kinalaman, nakakawala pa rin. Yung sinasabing marami rin kinalaman sa iso ng scam sa flood control, Saldico, wala pa rin. Ano ba talaga? Hindi ba nyo kaya ang trabaho nyo? O ano? Abe, pasintabi na, Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. Alam mo, napakaganda sana ng combination ninyong magkapatid. Isang ombudsman na nagpapay ng kaso sa mga corrupt government official, nag-iimbestiga, powerful na posisyon, tapos DILG Secretary. Ang tindi ng combination yan Ako, tingin ko, kaya nga kinuha kayo ni Pangulong Marcos Malaki ang tiwala sa inyo. Pero sa ngayon, pasintabi na sa aking personal na opinion, mukhang kulang na kulang ang inyong performance sa pagpapatupad ng batas. Mahilig kayo sa interview, press conference, pero pag sinundan na namin ang inyong mga ginagawa, puro warning, puro sa pantaha. Lagi yung sinasabi, alam na ninyo kung nasan si Bantag, alam nyo kung nasan si Atong Ang, alam nyo kung nasan si Roque, alam nyo kung nasaan si Saldico. Pero hindi nyo nahuhuli. Pero may mga warrant of arrest siya. Hindi kaya mas magandang hulihin na ninyo, tapos sa kanyo iharap sa media. Hindi yung lahat na lang oras, lahat na lang interview sa inyo, alam na ninyo parang redanda na inaamin nyo yung ganito, ganon. Wala namang nangyayari. Dahil hindi naman nyo nahahawakan pa until now. So, issue lang, walang personalan. Bakit po ganon? Ngayon pa naman, Secretary Pasintabi na. Sabi mo kung ikaw ipipiliin ni Pangulong Marcos, gusto mo rin tumakbong Pangulo ng bansa. Di ba sabi mo? Kung pagkakalooban ka, tatanggapin mo. O di ibig sabihin, meron ka rin interest na mas malawak na posisyon, mas malawak na responsibilidad. Ay palagay ko ngayon, panahon na, timing, napapanahon. Ipakita po niyo, Secretary, kung ano inyong magagawa at dapat gawin. Kung mahuhuli mo yung mga personality itong nabanggit na ito, at kung magkakaroon ng kaso at maisyuhan ng warrant of arrest sa mga senador, at magagawa mong hulihin yan, baka may pag-asang suportahan ka ng tao. Pero kung puro press release, puro interview, puro warning, ayaw po ng tao yun. Real talk lang. Ang kailangan ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera na pinagnakawan, pamilya ng mga nawawalang sa bungero, biktima ng pogo, at iba pang kaso, ay hulihin ang mga akusado, dalhin sa korte at isailalim sa trial. Ito na lang si Harry Roque, ayaw ko na nga sanang patulan nito, pero grabe ho yung pambabastos nito. Grabe yung pang-insulto nito sa Philippine government at Philippine authority at Philippine law. Pero paikot-ikot lang sa Europe, hindi nahuhuli. Sabi, kakansilahin ng pasaporte, ay nagyabang pa isang araw.
intact pa raw yung kanyang, valid pa raw yung kanyang pasaporte. Hindi pa raw nakakancel yung pasaporte. Yan. Yung resources, manpower ng gobyerno, katakot-takot ang perang ginagastos niya. Pero yung accomplishment sa paghuli ng mga taong dapat mahuli dahil mayroong court order, wala pa. Maliliit lang na mga engineer, politiko lang na sumuko ang nakakulong. Pero yung malalaking tao ay lahat nakakawala. Anong klase? Di ba? So, sayang yung combination ng mga Remulla kung hindi may papakita sa accomplishment. Ang accomplishment, positibo, katanggap-tanggap siya ng mamamayan. Pero yung pangako, press release, sa pantaha, warning at kung ano pang inuulit natin, wala po yan. Garbage yan sa mga mamamayang Pilipino. Biktima ng karahasan, biktima ng korupsyon, biktima ng pang-aabuso ng mga taong makapangyarihan dito sa ating bansa. Iyon ang malungkot. Kawawa si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos ang nasisisi kasi siya yung Pangulo. Kung masisipag ang mga tao niya at na-deliver ang kailangan ng taong bayan, ang Pangulong Marcos ang bida. Pero pag walang na-deliver ang mga tao ni Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos ang sinisisi at siya yung kawawa. Iyon ang problema. Kailan mababago yun? Dapat mabago yun. So, alam kong alam nyo ang trabaho nyo. Pero karapatan po ko kung talakayin kung na-deliver nyo o hindi ang mataas na expectation ng taong bayan sa ating pamahalaan under President Marcos. Si Pangulong Marcos nakakasakit na nga halos sa pagtatrabaho dahil gusto niyang mailapit, maiparating, maipakita, maiparamdam sa mga Pilipino ang gusto niya mangyari. Pero maraming mga nasa sa gobyerno mukhang ano bang lingwahe pwede natin gamitin dito? Natutulog sa pansitan, pakaang-kaang lang, pasipul-sipul lang, palamig-lamig lang sa opisina habang tumatanggap ng malaking volume ng pera, sweldo, allowance, intelligence fund, kompleto ng mga sasakyan, bodyguard, libre lahat. Pero wala namang accomplishment na ikatutuwa ng Pangulo at ng mga Pilipino. Huwag niyong kalimutan, hindi lang si Pangulong Marcos ang boss niyo, kayong nasa gobyerno. Ang mamamayang Pilipino ang boss ninyo. Dahil ang mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo. Paalala lang po, baka nakakalimutan. Yan ang totoo. Yan ha. Isa lang po, walang personalan. Huwag kayong magagalit. Yung mga kamag-anak kapartido ng mga nabanggit natin personalidad. Pero wala tayong magagawa. Kayo po ay lingkod bayan. Kayo ay public servant. Accomplishment po ang kailangan namin. Hindi pangako at kung ano-ano lang. Please like and share ng ating pinag-uusapan dito.